sa biyaya niya sa atin, sapagkat kahit na meron tayong anong tawag dito, yung limitation sa ating pagsamba, hindi naman nalilimitahan, hindi nagagapos ang salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, so tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa iyo sa magang ito. Salamat po. Dahil muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang purihin ka, pasalamatan, dakilain, at luwalhatiin. Amin pong ginadalangin sa iyo na bigyan mo kami ng kaunawaan upang sa amin pong pagbubulay ng iyong salita ay maunawaan namin ang nais mong ipaabot sa amin. Kinikilala po namin ang Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa amin upang kami po ay lumago sa kaalaman at umunlad sa pananampalataya at makita mong kami po, O Diyos, ay nagagamit sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Maraming po salamat sa iyo po ang lahat ng papuri at kaluwalhatian karangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ng ibig sa Diyos ay magsabi ng Amen. Amen, Amen, Amen. Ayan, okay, so salamat sa Panginoon at nagagalak po tayo na kahit nasa ilang lamang tayo dito dahil yun po lamang ang siyang sinabi sa atin na allowable na magkaroon ng pagtitipon po. Yung pong bilang natin ay hindi dapat na lumabis doon sa 30%, pero sa totoo lang, wala pa naman tayong 30% rito eh. Amen ba kayo dyan? Ayan, okay. So, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong karunungan ni Solomon, no? Alam nyo, dito po sa salitang ito ng karunungan ni Solomon ay makikita po natin yung self-impression ng mga mahihirap. Ano po ba yung self-impression ng mga mahirap? Yung salitang mahirap lang kasi ako eh. Hindi ba kayo dyan? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo sa kanya, mahirap ka lang ba? Ako, hindi mahirap to. Hindi mahirap kausap. Hindi mahirap kausap. Okay, so madalas nating marinig ang mga salitang iyan mula sa mga taong madalas makaranas ng tinatawag nating rejection. Di ba? Yung rejection at hindi sila pinapansin kasi daw mahirap lang sila. Ayan, okay. At kapag sabi nga ni Solomon yung salita ng mahirap, hindi pinapansin ang dahilan kasi mahirap lang siya. Ayan, okay. So, alam nyo ba na para saan nga ba? Para saan nga ba na ang Panginoon Yesus ay pumarito sa daigdig? Ayan. At gusto kong bigyan kayo ng linaw sa bagay nito, no? Akala kasi ng marami ang Panginoon ay pumarito ng basta pumarito lang siya. Pero meron siyang purpose why He came to this world, no? Bakit siya pumarito? Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Corinto sa chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi rito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo kahit na mayaman, yan, mayaman siya, doon sa kalangitan, pinupuri siya, niluluwalhati, pinararangalan, sa kanya ang lahat ng ginto sa lupa, sa kanya ang lahat ng diamond sa lupa, lahat ng mga bagay na narito sa lupa ay sa kanya. Okay, pero sabi na Apostol Pablo, ngunit kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Ayan, so ito yung purpose ng Panginoon kung bakit siya pumarito sa daigdig upang kahit na siya ay mayaman, pumarito siya upang tayo ng mga mahirap ay maging mayaman. Amen. Minsan maaaring isipin natin na hindi kaya spiritual lamang ang sinasabi ng Apostol Pablo tungkol sa pagyaman. Ang 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, if you will study very carefully, ito'y tumatalakay sa financial prosperity. Yung financial na pagyaman. Yan, yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9 and verse 8 and verse 9. So if you will study very carefully yung pong mga chapter na yan sa 2 Corinthians, makikita mo, mababasa mo na yan ay tumatalakay sa financial pananalapi, sa kayamanang financial. Amen po ba? Hindi spiritual, ha? Okay, gusto ko sabihin sa inyo, hindi naging mahirap spiritually si Jesus, mayaman siya. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya po pinili niyang maging mahirap, hindi ibig sabihin spiritually mahirap, sapagkat hindi mangyayari yun. Siya po ay ipinanganak sa isang pasabsaban at lumaki bilang anak ng isang karpintero at
siya po ay dinala sa Nazareth, doon lumaki, kasama ng ilang mga bata doon po sa Nazareth, at siya ay nagpakadukha upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan, tayo po ay sumagana. Amin po ba? So, kung gusto mong makitang mabuti yung pong pinansyal na kalagayan ng Panginoon, titingnan mo lang siya doon sa kaharian niya, sa kalangitan. Amin po ba? Pero yung kanyang pag-alis doon sa langit ay hindi po siya naghirap financially o naghirap materially. Siya po ay nagpakahirap lang. Sinadya niyang maging mahirap upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan tayo po ay managana. So the very purpose why Jesus came to this world is that we will become prosperous in this life. Amen po ba kayo dyan? Amen? Okay, so kinakailangan ay makita mo yung kabuuan, yung konteksto ng sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? It is not a spiritual prosperity, but it is a material and financial prosperity. Amen. Okay, so tingnan niyo ito. Kung mahirap ka, hindi okay, ulitin ko. Kung mahirap ka, hindi ka sabit lang sa mga itinerary ng Panginoon. Ha? Okay. Hindi ka sabit lang sa itinerary ng Panginoon nang siya pumarito sa lupa. Okay, ikaw yung dahilan kung bakit siya pumunta dito. Amen. Amen? Amen po ba? So kung sinasabi mo, mahirap lang ako. Okay, hindi ka itinerary na bumunta si Jesus Cristo, hindi ka isa sa mga itinerary niya. Sabihin yung lalakbay niya, yung dadaanan niya, yung pupuntahan niya. Ikaw yung pinaka-main kung bakit siya pumunta rito sa lupa. Yes. Kung ikaw ay mahirap lang, yun po ba? So tingnan mo yung sinabi niya doon sa Luke chapter 4 verse 11, verse 18, sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor." Okay? He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Yan. Tingnan niyo ito ha. Jesus came to preach the good news to the poor. Amen. Jesus came to preach the good news to the poor. And what is the good news to the poor? Do you know what is the good news to the poor? The poor, that you will never be poor again. Amen. That is the good news to the poor. Kung ang good news to the poor ay hindi nakapaloob dun sa concept na yun, that you will never be poor again, so the good news to the poor is just a temporary good news. But God doesn't give us a temporary relief. God, hindi niya tayo binigyan ng temporary relief. Amen po ba? Okay. So, binigyan niya sa atin ang buhay naganap at kasiyasiya. Diba sabi niya, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit naparito ako upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ayan. Buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ayan. Siguro hindi ka naman masasabing kasiyasiyang buhay yung nagbibilang ka na lang ng barya para makakain ka lang sa tanghalian at hapunan wala na. Okay? So, almusal, tutulog mo na lang yan hanggang alas 10 ng tanghali. Gigising ka para uminom ng tubig, tapos kakain ka ng konting tanghalian, tapos matutulog ka uli hanggang gabi, hanggang kinabukasan na yun. So, hindi masaya ang buhay yan. Amen. At hindi gusto ng Diyos na gano'n ang buhay mo. Hindi gusto ng Diyos na gano'n ang buhay ng mga anak niya. Sabi ni David sa kanyang awit ay, "Mula sa pagkabata hanggang sa tumanda, wala akong nakitang anak ng Diyos na namalimos ng tinapay." Amen po ba kayo dyan? Okay. So, sa Matthew chapter 18 verse 11 sabi niya rito, "Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala." Naparito daw ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Okay, so, nawala saan? Nawala sa sentrong kalooban ng Diyos. Yun po ang gusto niya. Naparito ang anak ng tao si Jesus upang iligtas ang nawala. Nawala saan? Nawala po doon sa sentrong kalooban ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na maayos, maganda, masagana sa lahat ng bagay. Amen po ba? Pero dahil sa kasalanan, nawala tayo sa sentrong kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Adan sa kay Eva, mula ngayon,
ang inyong kakainin ay paghihirapan ninyo. Bagay na hindi naman dapat na ganoon, sapagkat kung hindi nagkasala si Adan sa si Eva, ay pinupulot na lamang ang pagkain. Amen po ba? Umuulan ng pagkain doon at ang tao ay busog na busog sa mga pagpapala ng Diyos. Amen? Nakakasama niya pa ang Diyos sa fellowship doon sa Garden of Eden. Pero nang sumuwi ang tao sa Diyos, ang tao ay pinalaya sa Garden of Eden at sinabi ng Diyos sa tao, kaya dahil mula sa araw na ito ay kakain ka ng pagpapawisan mo at mabubuhay siya sa hirap hanggang sa siya ay malibig. So pansinin niyo ang condition ng tao after the fall. Amen? But that is not the center will of God, because the center will of God ay hindi ka babagsak sa ganon. Amin po ba kayo dyan? Okay, so nawala sa sentrong kalooban ng Diyos ang tao. Do you remember the story of the prodigal son? Amen? Naalala niyo yung story ng prodigal son, di ba hiningi niya yung kanyang mamanahin sa kanyang ama kahit nabuhay pa yung tatay niya? At sabi niya, ama, ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin. So, but labag yun sa batas ng Roma, di ba? At that time, nasa Roman government ang Israel. At kinuha ng Panginoon ng kanyang example na ito. Sabi niya, sinabi ng anak na binata, na bata, sabi niya, ibigay mo sa akin yung mamanahin ko. So, sa kapalitan ng kanyang ama, ay nilabag yung batas na umiiral, binigay yung kanyang mamanahin. Pero ang problema, hindi marunong mamahala itong taong ito, hindi niya kaya pamahalaan yung malaking kayamanang minana niya sa kanyang ama hanggang sa ito'y naubos. Nawaldas niya ito nang walang kapararakan, di ba? At nung siya ay naghihirap na, meron siyang sinabi. Sabi niya ganito, okay? Sabi niya sa kanyang salita ay, ngunit napag-isip niya ang kanyang ginawa sa Lucas chapter 15 verse 17, ngunit napag-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, pakinggan niya, sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Yung mga alila lang yun, ha? Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So, pansinin niyo yung condition niya, no? Na siya ay parang naiinggit doon sa mga alila ng kanyang tatay dahil labis-labis yung pagkain ng tatay, ng mga alila ng tatay niya. Samantalang siya bilang anak, namamatay sa gutom doon sa kanyang lalagay niya. Okay, basically gusto ko makita natin na yung anak na yan, kapatid, ay hindi siya naghihirap dahil sa naubos na yung kanyang pera, yung kanyang minana. Hindi yun ang dahilan kung ba't siya naghihirap. Ang dahilan kasi wala siya sa bahay ng tatay niya. Di ba? Yun ang dahilan. Kaya sabi niya, yung mga alila ng tatay ko, nandito sa bahay, labis-labis yung pagkain, sobra-sobra. Samantala ako nandito, sabi niya, doon sa nag-aalaga siya ng baboy. At kahit pagkain ng baboy, hindi siya binibigyan. Di ba? At ang dahilan kung bakit siya naghihirap, kasi wala siya sa bahay ng tatay niya. So, yun ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon makikita natin na ang buhay nila tunay na naghihikahos. Ang dahilan, wala siya sa sentrong kalooban ng Diyos. Amen po ba kayo dyan? If you are in the center will of God, then makikita mo na ang Diyos ay masagana. Amen po ba? Yung isang anak, ganun din. Pansinin niya mo isang anak. Sabi niya, kasi itong isang anak na ito ay nadudo naman siya sa bahay ng tatay niya, kaya lang mahirap din siya, di ba? Bakit? Hindi niya kasi alam kung ano yung kanya. Yung isa wala sa bahay ng tatay niya kaya naghihirap siya. Ito naman nasa bahay siya ng tatay niya, mahirap din siya, di ba? Kasi hindi niya alam kung ano yung kanya, kaya sabi ng tatay niya sa kanya, sumagot ng ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng akin ay iyo. Di ba? Lahat ng ari-arian ko sa iyo kasi inaano niya tinatarget niya yung kambing, di ba? Nagulat siya nung pauwi niya, wala na yung pinagawang buya, yung batang baka, di ba? Yung pala, nilitsin na ng tatay niya kasi dumating yung kapatid niya na niminaldas yung kayamanan. Pagdating niya, sabi niya, nagtampo siya sa tatay niya, nagsalita siya, parang unfair ka tatay, ganito. Hindi mo ako binigyan ng kahit isang kambing man lang para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Di ba? Siguro pag dadaan siya doon, sasabihin niya sa kambing, konting panahon na lang, hintay-hintay ka, magkakasayahan kami, tapos babalik siya, punta siya sa bukid, dadaan niya yung kambing, konting panahon na lang, di ba? Tapos babalik siya sa bahay, pag uwi niya, kambing, konting panahon na lang, isang daan niya, wala na yung baka, yung katabi, di ba? Hindi niya tinatarget yung baka kasi malaki, kambing lang. Di ba? Okay, hindi niya tinatarget yung baka, yung kambing na lang, maliit lang. Ayan. Okay, so pagkatapos, pagdaan niya, wala na yung baka. Yun, nagtampo siya, sabi niya.
Hindi mo ako binigyan ng kambing. Di ba? Sabi ng tatay niya, anak, lagi kitang kasama. Lahat ng akin ay iyo. Ayun, kahit pa na anong oras, tagain niya yung kambing. Walang magagawa yun. Walang magre-reklamo. Walang magagalit sa kanya kasi kanya yun. So, how many people today are living in a poverty life, beyond poverty level? Amen? Beyond poverty level. O below poverty level. Amen po ba? Mas malalim pa sa mahirap. Para bang, sabi ng iba, mas mahirap pa sa daga. Anong dahilan? Dapat gusto ba ng Diyos mabuhay ka ng ganyan? Hindi niya gusto yan. Amen po ba? Amin po ba kayo dyan? Yan. Yung iba naman sabi niyan, kasi iba mayaman eh. Mayaman niya ba? Sabi ko, wala namang mayaman sa mundo. Lahat tayo mahirap. Ba't sinasabi mo niya kasi ano mayaman? Oo nga, walang mayaman sa sanlibutan ito. Lahat mahirap. Ang kaibahan lang natin sa mga Kristiyano, sa kanil Kristiyano, nakikilala natin, pinapahiram ng Diyos sa atin yan. O ikaw may coach ka, hindi mo akin yan, pinahiram lang sa akin ng Diyos yan. Ang kagandahan nito, pinahihiram ka. Ang masama kung hindi ka pinahihiram. Ang hirap mo na nga, hindi ka pa pinapahiram. Di ba? Ako, mahirap din ako eh, kaya lang pinapahiram ako, kaya mukha ako mayaman. Amen po ba kayo dyan? Nandiyan ba kayo? Pinahiram ako ng damit, pinahiram ako ng kotse, pinahiram ako ng magandang asawa, pinahiram ako ng mabuting mga anak, pinahiram ako ng bahay, pinahiram ako ng pera. At pag-alis ko dito, susuli ko lahat ito sa kanya. Kaya ito yung akin ito eh. Wala akong dala nang umalis dito, alis ako nang dumating dito, alis din ako, wala akong dala. Ang kaibahan lang natin na meron tayong pananampalataya sa kanila, sa Diyos, yung kaya tayong pahiramin ng Diyos. Amen po ba kayo dyan? Hello? Okay. Ayan. Kasi kanya lahat yan eh. Di ba? Sabi niya, kasi may kotse ka eh. Pahiram lang yan. Yung driver nga, pahiram lang din sa akin ang Diyos yan. Di ba? Lahat yan, pahiram. Yung pagpupunta ako sa gasolinahan, at bibili ako ng gasolina, pahiram lang din yun. Pag nasira yung kotse, papaayos ko, pahiram lang din yung pampaayos. Lahat yun, pahiram lang. Amen. Remember, dumating ka sa mundo nito, wala kang dala. Kaya kapag ka pumunta ka sa bahay mo, nakita mo ang dami mong gamit, huwag mo kakalimutan, pahiram lang lahat sa iyo yan. At ang maganda yan, pinahiram ka. Amen. Andiyan ba kayo? Okay. Yun ang kagandahan doon, pinahiram ka eh. So kaya makikita natin kapatid, yung bata ay nagtatampo siya kasi hindi siya binigyan. Sabi ng tatay niya sa kanya, sa iyo yan. Lahat ng akin ay iyo. Amen po ba? Okay. So kaya siya, yung pagbusong anak, umalis, naghirap. Kasi wala siya sa bahay ng tatay niya. Yung panganay, nasa bahay, naghirap din. Ang dahilan, hindi niya alam kung ano yung kanya. So maraming Kristiyano bumabagsak doon sa pangalawa. Hello? Andiyan ba kayo? Maraming Kristiyano bumabagsak doon sa pangalawang category. Oo, anak ka nga ng Diyos, ang problema, hindi mo alam kung ano yung sa'yo. Ang Israel ay anak ng Diyos. Amen. Pero nang sila'y nakulong doon sa Egypt, for 420 years to be exact, naging alipin sila doon. Alipin kanin, hinahagupit pa. Diba? Gigising sa umaga, magtatrabaho, tapos pakakainin lang, pagdating sa gabi, matutulog, kinabukasan trabaho. So for 400 years, ganun umiikot yung buhay nila. Saan nagsimula yun? Nagsimula yun doon sa dinaya sila ng Pharaoh. Sabi ng Pharaoh, halika, dayain natin sila. Dinaya sila ng Pharaoh at nawala na kasi yung lahat ng mga patriarka na magsasabi sa kanila kung sino sila doon sa loob ng Egypt. Yung history nila kung ba't sila nakarating ng Egypt, nawala na, nakalimutan na nila. Di ba? Dahil wala na nagsasabi sa kanila, so they live in ignorance. My people are destroyed because of lack of knowledge, sabi ng Diyos. So na-destroy sila sa Egypt because of lack of knowledge. Alipin sila sa 400 years. To be exact is 420 years. Imagine mo yan? At doon sa puntong yun kapatid, makikita natin ang dahilan kung bakit. Hindi nila alam kung sino sila doon sa Egypt. Amen. Kung hindi mo alam kung sino ka sa loob ng bahay mo, sigurado ko, ipagpapaalam mo pa paggamit ng baso. Hello? Mami, pwede ba akong gumamit ng baso? Mag-iinom kasi ako. Ay, gumamit ka.
pwede ba akong gumamit ng kubeta? Kasi nagdudumi na ako. Eh, di gumamit ka. Eh, baka hindi ka pumayag eh. Ano? Andiyan ba kayo? Kung hindi mo alam kung anong sa'yo, mananatili kang mahirap. And that is the reason why Jesus came to this world. Sabi niya, the thief cometh by for to steal, to kill, and to destroy, but I have come to make you abundant, para gawin kang mayaman. At siya na mayaman ay nagpakatuka upang tayo ng mga duka ay yumaman sa pamagitan ng kanyang karupahan. Amin po ba? So the writer of Ecclesiastes, the King Solomon, described the unfortunate state of being poor. Dinescribe niya yung hindi magandang kalagayan ng isang mahirap. Paano nga ba inuunawa sa mundo ang karunungan? Sabi ni Solomon, ang karunungan ay nasa kamay ng mayayaman. Ang karunungan ay nasa kamay ng mayayaman. Ecclesiastes chapter 9, verse 14 to 15, basahin natin. Mayroong isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Kinubkub ito ng isang hari. Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsalakay. Nagkataon na sa bayang iyon ay may isang mahirap, ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang mailigtas yung nasabing bayan. Subalit, pagkatapos wala nang nakaalala sa kanya. Di ba? Imagine mo ay gigirahin yung isang bayan tapos meron doong matalino pero mahirap lang. Nakaisip siya ng paraan para mailigtas niya yung bayan na yun at nailigtas nga niya. Kaso dahil mahirap lang siya, kaya hindi siya naalala pa tapos na mailigtas niya yung bayan na yun. Di ba? So ang dahilan kasi mahirap lang siya. Ayan. Quote and quote, mahirap lang kasi siya. Amin po ba? Okay. So basic principle is this. Ang hirap ng mahirap. Halo, tingnan mo yung katabi mo, turo mo siya, sabi sa kanya, ang hirap ng mahirap. Mahirap ang mahirap na. Diba? Ang hirap ng mahirap. Okay. And that is the reason why Jesus came. That is the reason why Jesus came. Mayroong tinatawag tayong poorest of the poor. Is there any person in this world na dapat nandoon siya sa katangiang poorest of the poor? Wala po. Walang tao na dapat naroon sa kalagayan. Pero nag-i-exist siya. Nandiyan siya. Amen po ba? Okay. Alam ko pong hindi ka masayang mahirap ka. Hindi ka masayang mahirap ka lang. Tama ba ako doon? Amen? Pero minsan kasi ang problema sa atin, we compare ourselves doon sa mga may magandang bahay. Kaya sabi natin mahirap lang tayo. We compare ourselves doon sa may magarang sasakyan. Tayo tricycle lang, sa kanila kotse, maganda, mamahalin, di ba? Kaya we compare ourselves to other people. Kapag ka kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, i-adjust mo yung sarili mo talaga na below ka doon sa kanila. Under ka doon sa kanila. Pero makikita mo yung sinabi ni Solomon. Yung isang bayan na yun, merong gigirahin. Di ba? Maliit na bayan, gigirahin lang. Pero doon sa bayan na yun, meron doon matalino na nakaisip ng paraan kung paano mailigtas yung bayan. So, nailigtas yung bayan sa paraan na isip ng mahirap. Pero hindi siya pinansin pagkatapos yun. Ang dahilan, kasi mahirap lang siya. That is the principle. Amen. Kapag ka nag-uusap-usap yung mga mayaman, kahit sablay-sablay yung sinasabi na pag pumasok ka, hindi ka papasin. Bakit? Mahirap ka lang. Di ba? Andiyan ba kayo? Naranasan ko kaya yan. Di ba? Naalala niyo yung sinabi sa akin ng isang babae? Sabi niya I don't like pastors. Pastors lives in the mercy of his members. Kung di kami magbigay, hindi kayo kakain. Sabi ko, no, we are not living in your mercy. You are living in our mercy. Sabi ko sa akin. What? I am living. The rich people are living in your mercy. You are living in our mercy. Okay, I will give you an example. Hindi kita ipagpe-pray. Hindi ko ipapanalangin ng pamilya mo. Hindi ko ipapanalangin ng business mo. Titigil kami mga pastor na manalangin para sa iyo. Ay, huwag naman ganyan, sabi niya. Huwag naman ganyan. Okay, see? You are living now in my mercy. Ano nga kaya kung itigil ko prayer ko para sa iyo? Ano mangyari sa iyo? Di ba?
So sabi ko sa kanya, mag-ingat ka sa sinasabi mo. You are dealing with God's servant. Amen po ba? Mag-ingat ka sa lalabas sa bibig mo because you are dealing with the servant of the Lord. Ayan. So maging kayo, you are the servant of the Lord. Kayo ay lingkod ng Panginoon. Amen po ba? You are Christians, you are saved by the grace of God, you are living this word to be a testimony to the word. So you are a servant of God. Amen. Okay. So kaya nga, ang problema kung hindi ka marunong, mahirap ka lang, walang makikinig sa'yo. Hello? Ayan. Kaya meron mga pastor na ginagawa nila is nagbibigay sila ng mag-ara, naka-Amerikana, tapos nagpapagawa sila ng malaking church, iuutang pa nila yan. No? Meron akong nakikita gano'n, umutang siya ng malaking church, tapos lahat ng offering nila, pagpunta doon sa inutangan nila, pag iiwan lang yung allowances nila. So lahat ng mga tithes and offering, punta doon sa inutangan para mabayaran. Okay? So nangyari is nagpagawa siya ng malaking parking lot, tapos pumasok doon sa video ganyan, di ba, sa network ganyan, at nag-preach siya sa yung tawag nating internet, di ba, hanggang sa yung kanyang ministry ay pinakilala niya sa buong mundo. Tapos ang ginawa niya ay meron mga liliit na mga churches. Totoo ito sinasabi ko, ha? Hindi ko nag-invento. Meron maliliit na mga churches na ang members mga 20, 30 ganyan. Ginawa niya, binili niya yung mga churches niya. Binili niya yung mga pastor, binayaran niya, ginawa niya yung worker niya sa church, binili niya yung maliliit na churches, pagkatapos atin na sa kanya. So, binili niya yan. At bigla na lang, lumaki yung church niya. Nagulat na lang kami, ang laki na ng church niya. Yung pala, may nagsasabi, binili po pastor. Binili po ng malaking church. Ganun ba? Okay. So, nakabili siya ng church. Yung maliliit, yung mga pioneering church. Binili niya yung mga pastor, pati mga, tapos doon na pinaatin. Naghanda ng pagkain, tapos sinabi doon, pati yung mga pastor nila, nagsalita, dito na ho tayo, lilipat na tayo dito, ito na yung church natin. O, diba? So, sabi ngayon ng mga umalis, hindi sumama, nabili po kasi yung sambahan namin. Nabili nga talaga. Meron mga ganun. May pera eh. Eh kung wala kang pera, hindi magtyaga ka dyan sa mainit na church, di ba? Hello, hindi ba kayo? Magtyaga ka dyan sa gumegewang na upuan. Na kapag minalas-malas ka, matutumba ka pa. At kapag yung upuan mo yung kahoy, baka kung malas-malasin ka pa, baka may sulit ka pang madala sa bahay mo, di ba? Ayan. So, ibig sabihin natin is, mahirap maging mahirap. Hello, hindi ba kayo? At kung kayo ay mahirap, huwag kayong magplana kasi si Kristo pumarito para sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit nanaog si Jesus sa lupa. Amen po ba? Hindi tayo isa lamang sa mga itinerary ng Panginoon. Tayo yung purpose bakit siya pumarito sa inyo. Amen ba kayo dyan? Okay. So, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maalis doon sa pagiging mahirap? Ayan. So, sinasabi ko hindi, ang mayaman kasi, ang kategory ng mayaman is, sabi ng mga ngaral, walang kasiyahan ng isang mayaman, kundi yung isipin siya mayaman. Yun ang kasiyahan. Walang kasiyahan ng isang mayaman, kundi yung isipin siya mayaman. Okay. At ang mayaman ay naging masaya, hindi dahil sa siya maraming pera, kundi dahil sa mas marami siyang pera kaysa sa kapitbahay niya. Hello, hindi ba kayo? So, comparison sa iba. Comparison ng sarili sa iba. If I will compare myself doon sa mga magaganda ang sasakyan, kaya sasabihin ko mahirap lang ako. Meron isang doktor ako nakausap, sabi niya sa akin, kasi pastor, mahirap lang po ako ang sasakyan ko. Yan lang, Toyota lang. Eh, yung sasakyan niya, pinusinahan niya ako Honda kanya. Eh, akin Toyota lang. Eh, yung Honda, hindi mo pwedeng gawing taxi. Itong Toyota, pwede mong gawing taxi. Ibig sabihin, pastor, mahirap na kasi ako. Pero sumisweldo siya ng malaki bilang doktor. Kaya lang, kinumpara niya yung sarili niya doon sa may Honda. Siya ay Toyota lang. Luma pa, di ba? Okay. So, when we compare ourselves to one another, mabibigo tayo. Andiyan ba kayo? Kung kukumpara mo yung sarili mo sa kapitbahay mo, mabibigo ka. Yan.
So yung concept na mahirap lang kasi ako, yun ay lumalagay sa isipan ng mga taong kinukumpara ang sarili sa mga taong may kakayahan. Pero gusto kong sabihin ulit-ulit ko. Sabi nga si Bill Gates, mayaman, pinakamayaman sa buong mundo. Okay, mind you, brothers and sisters, darating ang araw, kapatid, and this is true, darating ang araw, ang pwede lang niyang kainin, biskwit at tubig. I am not judging, pero nangyari yan kay John Rockefeller. John Rockefeller, nabuhay siya ng matagal. Pero pinayuhan siya ng doktor at the age of 30 years old, sabi sa kanya ng doktor niya, kung kakain siya ng pagkain regular, mapapadali buhay niya. Kaya sabi sa kanya, pwede mo lang kainin is biscuit at tubig. Imagine yan. Napakayaman. Kanya ang malaking kayamanan sa mundo pagkatapos ang pwede lang niyang kainin ay biscuit at tubig. Diba? Tapos hanggang sa nakakita sa pagtungo niya sa bintana doon sa opisina niya, nakita niya yung kanyang isang manggagawa, trabahador niya. Nagbakbas ng baunan, tapos naghugas ng kamay, kumain ng napakasarap na pagkain. So siya ay naluluha siya. Ginawa niya, nag-disguise siya, bumaba siya, pagkatapos pinuntahan niya yun. Sabi niya doon sa lalaki, sabi niya, sarap naman ang kain mo. Ay, oo, hindi kayo sumalo kayo sa... Hindi, sige, salamat, sabi niya ganyan, salamat sa tayo. Ano ba sikreto, bakit ang gana-gana mo kumain? Tinignan siya ng lalaki, sabi sa kanya, si Jesus po ang Panginoon. At doon tumalikod si John Rockefeller. This is a true story. May testimony yan. Tumalikod siya, umiyak siya. Bakit hindi kita nakilala? Sabi niya. So, pagdating niya sa opisina, lumuhod siya, umiyak siya sa Diyos. Tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. Si John Rockefeller. Amen. At sabi ng doktor sa kanya, hindi na siya aabutin ng 40 years old. Pero alam niyo ba kung ilang taon siya namatay? 89 years old. Yes. When he accepted the Lord Jesus Christ. So kapatid, kung isusukat mo ang kayamanan mo, ang kondisyon ng buhay mo sa mga mayayaman, mabibigo ka. Kasi lahat yan, hindi kanila. Kahit maraming lupain ang ibigay sa iyo, ang makuha mo, ma-acquire mo. 6x4. 9x4 by 6 lang kailangan. 6 feet below the ground. Hello, at isang maliit na kahon. Yun lang ang kailangan mo. Kahit sa iyo ang lahat ng lupain sa mundo, yung kaprasong yun lang ang kailangan. Amin po ba kayo dyan? So lahat tayo, pare-pareho tayo darating sa laman. Ang gusto lang ng Diyos is ma-enjoy mo kung ano yung meron kang dito. Na hindi na-enjoy nung batang anak, yung panganay na anak. Di ba? Naawitan niya yung kambing. Kambing, konti pa lang dalang aking anak. Tampo-tampo pa siya sa tatay niya kasi nawala yung baka eh. Tapos siya, yung kambing lang, di maibigay sa kanya. Sabi ng tatay niya, anak, lahat ng akin ay iyo. O hindi niya alam kung na kanya pala yun. Amen? Hindi pa kayo? Okay. So, anong dapat mong gawin upang ako ay masabi nating hindi bumabagsak sa kategory ng pagiging mahirap? Okay, number 1, I will give you at least ilang pointers. Are you there? Nandiyan pa ba kayo? Number 1, claim for yourselves the Apostles' Prayer. Claim for yourself the Apostolic Prayer. 1 John chapter 1, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. There are threefold prosperity: the spirit, the soul, and the body. Amen. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, that is prosperity in material, and thy soul prosper, that is solace of mind with emotion, and
that you will become in health, that you may be in health. So that is prosperity in the physical body. Okay. So first is spiritual prosperity. Second is soul's prosperity, and the third is material prosperity. Amen po ba? Okay, what is spiritual prosperity anyway? Okay, so ang spiritual prosperity, kapatid, ganito po yun. Ang spiritual prosperity is prosperity pertaining to your spirit. Meron pong divine guidance sa iyo. Meron divine guidance na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa iyong espiritu, through the Holy Spirit. At ito, unang-una, yung righteousness of God, inilagay niya sa iyo. Amen. It is not your righteousness. It is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Ito yung righteousness ng Panginoong Jesucristo, hindi yung righteousness mo. Okay. What is righteousness anyway? Righteousness is the ability to stand before the presence of God without any sense of guilt, shame, and inferiority. Yung bang kapag tumindi ka sa harapan ng Diyos, wala ka nararamdaman na guilt. Wala ka nararamdaman na hiya. Wala ka nararamdaman na inferior ka. Amen? So that is the righteousness that was given to you by God. So ang righteousness mo, yung ability mo to stand before the presence of our God, na ikaw ay nananalangin sa Kanya, wala ka nararamdamang guilt, shame, and inferiority. Sapagkat pinatawad ka ng Diyos. Amen po ba? Nilagay ng Diyos yung Kanyang righteousness sa iyo. So yung righteousness mo, it is not your righteousness anyway. It is the righteousness of Jesus Christ imputed to you. Amen. Kapag tinitingnan ka ng Diyos, hindi yung ikaw ang nakikita niya. Hindi yung buhay mo nakikita niya. Hindi yung kaluluwa mo, espiritu mo nakikita niya, kundi yung si Kristo na nasa iyo, yun ang nakikita niya. Amen? Amen. Praise God. So your righteousness doesn't come from you. Sabi ni Isaiah, ang aming righteousness ay basahan lang sa harapan ng Diyos. So our righteousness is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya pag humarap ka sa Diyos, in the merit of Christ, kaya nga sinabi kapag humingi ka sa Kanya, hingin mo sa pangalan ni Jesus, not in your own righteousness, not in your own merit, kasi wala tayo niyan. In the merit of Christ, kaya pag humingi tayo, Lord, hiningin ko ito sa pangalan ni Jesus. Hindi yun pangsara sa prayer. Amen. Hindi yung pangsarado, panglock sa prayer. Yung in Jesus' name. Amen. It is for the merit of Jesus Christ. So kapag nanalangin ka niyan, in the name of Jesus, God will give you whatever you ask because you ask this in Jesus' name. Amen. Kung hindi mo alam yan, napakahirap na. Dapat alam mo yan. Practice mo yan. I-meditate mo yung sinasabi niya. Amen po ba? Second is soul's prosperity. What is that? Prosperity pertaining to your soul. Tingnan ito ha. Kapag ang isip mo, yung part of your soul, mind, will, emotion, kapag ang isip mo ay nag-acquire ng maraming divine idea kung paano kang mag-business, then uunlad ka. Amen? Because your mind, your soul is your mind, will, emotion. Ayan. Mind, will, emotion. Kapag yung isip mo, yung will mo ay nag-acquire ng tinatawag nating divine idea mula sa Diyos. Divine idea, ha? Mula sa Panginoon, nilagay sa isipan niya. Yung divine idea ng Diyos, nilagay niya sa isip mo, then uunlad ka. Kasi bibigyan ka niya ng direction kung paano mo gagawin yung gagawin mo. Amen po ba? So naalala niyo doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 18? Ano sabi niya? Huwag niyong kalilimutan, it is God who gives you the wisdom, the knowledge, the ability to get wealth. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng ability to get wealth. Huwag niyong kalilimutan yan, sabi niya. Kapag nandun na kayo sa mga mayayamang mga lupain ninyo, sabi niya sa Israel, kapag kayo nakatira na sa magagarang mga bahay, kumakain na kayo ng masasarap na pagkain, at nakaipok na kayo ng mga ginto at pilak, maraming mga ginto, pilak at magagarang mga damit, huwag nga ninyong aalisin sa isipan niyo na lahat yan ay galing sa Diyos. At siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan upang managana. Ibig po ba kayo dyan? He gives you the ability, and that ability comes from your mind. It was guided by the Holy Spirit nang dalhin sa iyo.
Itong panahon ng pandemic, alam niyo, ang dami natin makikitang binigyan ng Diyos ng ability to get well. So kung kailan pa nagkaroon ng nawala ng trabaho, saka yumaman. Kung kailan pa nagkaroon ng pandemic at di makalabas, saka naman yumaman. So bisa nagtataka sila, bakit kayo ganon? Bakit kayo ganyan? Ano dahilan? Because they pray, Lord, ayaw po namin mahirap. Lord, ayaw po namin na ganitong buhay namin. I-guide mo kami. So, binag-guide sila ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng idea. At ang idea nila, pinatulan nila ang idea ang ibinigay ng Diyos. Ano nangyari? Umulat ang buhay. Amin po ba kayo dyan? So, brothers and sisters, makikita natin yan. Ha? Yung physical, yung soul's prosperity. That is the mind. The third is the prosperity, spiritual prosperity. Amen po ba? This spiritual prosperity, kapatid, makikita natin yan, na yung kalagayan ng iyong spirit, yung spiritual prosperity mo, this is the grandizer of all prosperity. When I say grandizer, ibig sabihin, kung hindi ka prosperous spiritually, yung physical and material, it will become a curse. Hindi na siya magiging blessing sa iyo. Kaya sabi ni John, doon sa sinulatan niya, ang alam ko'y yumaman ka, physically, materially, and physically, gaya ng alam kong pagyaman mo, spiritually. Yung salitang gaya ng alam kong pagyaman mo, spiritually. So, ibig sabihin, yung lahat ng pagyaman niya, physically and materially, gaya lang yun ng pagyaman niya, spiritually. So, ang pinaka-grandizer niyan, pinaka-center niyan, yung spiritual prosperity. Amin po ba? When your spirit prospers, your physical and your material follows. Susunod yan. Amin ba kayo dyan? Okay, so that's number one. Number two is know that God is magnified in the prosperity of His servant. God is what is magnified? Ano ba yung magnified, kapatid? Para kang kumuha ng magnifying glass. Tingnan mo yung langgam na napakaliit, mo ba? Sinilip ko siya sa magnifying glass. Nagulat ka kasi laki siya ng daga. Nang inisin mo, asa na yun? Dito lang yun eh. Ayun siya. Ginan niya muli. Oh, kasi laki ng daga ng maraming paa. Inalis mo muli, langgam lang siya. So, magnify, kasi pinalalaki. Amen. Minamagnify, pinalalaki. Lumalaki ang tingin ng tao sa Diyos kasi nananagana ka. Ulit ko, ha? Sabi niya sa Psalms 35 verse 27, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which had pleasure in the prosperity of His servant. Let the Lord be magnified, who had pleasure in the prosperity of His servant. Saan siya may pleasure? Sa prosperity ng kanyang mga lingkod. Everything was made for God's pleasure. Do you believe that? Yes, because that is written in the book of Revelation chapter 4 verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. For God's pleasure, they are and were created. So ang tanong, saan ba masaya ang Diyos? Kasi yung salitang pleasure, yung masaya. Saan ba masaya ang Diyos? Alam niyo kung saan? Which had pleasure in the prosperity of His servant. Masaya siya kapag prosperous ka. Balik-balikan mo yung verse niya. Ibalik mo yan sa isipan mo. Hayaan mag-sink in siya sa puso mo. Hayaan maunawaan mo siya mabuti. God has pleasure in the prosperity of His servant. This is the word of the Holy Spirit. Amen po ba? So sabi niya, saan siya masaya? Tanong natin, saan ba masaya ang Diyos? Masaya ang ba Diyos na makita niya nagugutom ka? Masaya ang ba Diyos na nakita niya nangungutang ka? Masaya ba ang Diyos na makita niya baon ka na sa utang, hindi ka na makabayad? Masaya ba ang Diyos na makita niya ikaw ang dami mong sakit? Masaya ba ang Diyos na makita niya ikaw ay naghihikaw sa buhay? No, hindi siya masaya dyan. Amen po ba? Siyang ikaw nga ang dahilan kung ikaw ang nasa ganong kategory, ikaw ang dahilan kung bakit bumaba si Kristo. Amen po ba?
Amen? I have come to preach the good news to the poor. And what is the good news to the poor? The good news to the poor is that you will never be poor again. Amen. So sabi niya dito, which had pleasure in the prosperity of His servant. And you are the servant of God. I am the servant of God. Every Christian is a servant of God because you are serving God. So you are a servant of God. And God has pleasure in the prosperity of His servant. Amen. Okay. Number 3, know that God is not against those who prospers abundantly. Hindi siya against doon sa nagpa-prosper abundantly. Sabi ng iba, Pastor, bakit po yung mayaman napunta sa impyerno? Kapatid, hindi siya dahil napunta sa impyerno dahil mayaman siya. Hindi mong galit ang Diyos sa mayaman. Ba't siya napunta sa impyerno? Kasi mayaman siya. Ba't si Abraham nasa langit? Mayaman siya. Ba't si David kung magregalo sa Diyos, ito na ito niladang ginto at mayaman siya. Bakit si Solomon pinayaman siya ng Diyos, higit pa sa lahat ng mga haring nauna sa kanya, susunod sa kanya. Kung ang mayaman ay nasa impyerno na si Abraham, si Solomon, si David, si Job na pinakamayaman sa lupain ng Uz. Ano po yung mayaman? Bakit po yung mayaman napunta sa impyerno? Dalawa lang dahilan. Una, sabi niya kay Abraham, hindi po sapat yun. Yung sinulat ni Moses sa kanang mga propeta, yung Bible, hindi po sapat yun. Imagine mo, nireject niya yung Biblia. Kasi gusto niya pumunta sa langit. Tapos nasa tabi niya yung mahirap, si Lazaro. Inihimura ng mga aso niya, hindi niya mabigyan ng pagkain, di ba? Yun ang dahilan kung bakit siya napunta ng impyerno. Hindi dahil sa mayaman siya. Kaya kung takot ka mayaman, mamaya, mag-second offering tayo, lahat ng pera mo, dala mo sa offering, ha? Hindi ko ba? Kasi bawal yan sa'yo. Papupunta ka sa impyerno pag meron ka niya. Ginto mo, hikaw, yung kung meron pang ngipin na ginto, tanggalin mo yung ngipin mong ginto, ganyan. Amen? Andiyan ba kayo? Natatawa naman ako doon sa sinabi sa akin. Ba't po si Abraham? Ba't po si yung mayaman na sa impyerno? Pag-aralan mo yung Bible mo, hindi salita ng salita sa Diyos. Gagalit ang Diyos sa inyo. Amen. Know that God is not against those who prosper abundantly. Hindi siya laban doon. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Why? That you always having all sufficiency in all things and may abound to every good work. Tagalogin natin. Sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Meron pang isa nag-comment sa akin doon sa immigration. Sabi niya, di ba Pastor sabi ng Bible na nalangin niya si Agor? Ano panalangin niya? Sabi ko sa kanya, ganito. Panginoon, wag mo kong, o Yahweh, wag mo kong payamanin kasi baka pag yumaman ako, masabi ko hindi na kita kailangan. Huwag mo rin akong papaghirapin kasi pagka naghirap ako, baka matuto ako magnako at malapastahan kita. Sapat lang yung ibigay mo sa akin. Yan, di ba? Ang ganda, sarap pakinggan, ano? Sabi ko, alam mo, sinabi niya sa Old Testament. But in the New Testament, kapatid, nilinaw ng Panginoon niya sa pamagitan ng Apostol Pablo. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo higit pa sa kailangan nyo. Para saan? Para may magamit kayo sa pagkakaong gawa. Yung nagsalita doon sa Old Testament, walang planong gumawa ng mabuti yun. Walang planong tumulong yun. Kasi kapag sapat-sapat lang yung natanggap niya, pag nagbigay siya, kulang na yun. Amen. Kaya sabi niya, yung sapat lang, that is a very selfish prayer. Di ba? That is a selfish prayer. Lord, wag mo kong bigyan ng sobrang kanin, yung sapat na sa akin, may kumatok. Nagugutom po ako, pwede makakain. Ay naku, hindi pwede, sapat nga na sa akin to. Hindi, napigilan ka ng magbigay. Di ba? Yung pamasahin mo, sapat lang. Yung pamasahin mo, sapat na sa akin. May nakasakay ka sana. Di ba? This modesty aside, gusto ko lang i-share sa inyo. Bumili ako ng gamot doon sa Mercury Drug sa may tungko. Alam niyo yun, di ba? Tapos, meron isang matanda ron na bumibili siya ng gamot. Ang tagal-tagal na nag-aasal sa kanya yung tindera. Ang dahilan, gusto niya bumili ng gamot. Ang problema, kulang yung pera niya. Ang pera niya ay kulang ng mga 200 doon sa
gamot na binibili niya. Kasi yung bibili niyang gamot, isa lang yun, tapos na, kailangan niya 4. Sabi niya, nakita ko siya, sige lang po, pwede po bang tawaran ko na yung gano'n? Nakatabi niya ako. This is more discuss for God's glory. Sabi ko ito sa kanya, ilan po ba yung gamot na bibili niyo? 4 kaya lang hindi kasya yung pera ko. Miss, kunin mo yung pera niya, tapos bigay mo yung gamot. Ito yung ATM ko, kunin mo yung bayad. Ha? Ito, patingin sa akin, pagsamahan niya. Tinignan niya ako. Sabi niya sa akin, Sir, salamat po sa inyo. Sabi ko, salamat sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Tapos, tinitingnan din ako ng tele. Sabi niya, kukunin ko na po, kunin mo na dyan. Pati yung binibili kong gamot, kunin mo dyan. Tapos yung binibili niyang gamot, yung kulang sa pera niya, kunin mo rin dyan. Okay? Okay po. So, kung wala akong pera, di maaawan na ako sa kanya. Kung wala akong pera, isa na lang din ako doon sa tumitingin sa kanya, kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Amen? Sa Santa Cruz meron nung nangyari. Merong kartero, ano yung kartero? Kutsero pala, sorry. May kutsero na yung kabayo niya, payat. Tapos, natumba yung kanyang kabayo. And, unfortunately, namatay doon yung kabayo niya. So, umiiyak siya doon sa tabi ng kanyang kabayo. Nadaanan siya ng mga tao. Ito ay hindi ko nakita, pero tumulong lang sa akin. Nadaanan siya ng mga tao, tapos sabi ng mga tao daw, kawawa naman yung mama. Kawawa naman yung mama. Kawawa naman yung mama. Sabi niya ganyan. Ganun na rin niya. Ginawa nitong lalaki ko, kinuha niya yung sombrero niya, di ba? Tapos naglagay siya ng 100 pesos doon sa sombrero niya. Tapos ginanyan niya sa mga tao, magkano yung awa mo? Magkano yung awa mo? Nilalapit niya. Dahil yung lalapitan, yung iba umaalis, yung iba nagbibigay. Magkano yung awa niyo? Magkano po yung awa niyo? So sabi sa akin ng nagkwento, alam niyo pastor, nakita ko po na ang awa, walang kita, wala kang ilalabas. Amen. Ang awa, ginagawa, hindi ginagawa. Amen. So brothers and sisters, God is not against you to prosper. As long as you know that the purpose kung bakit ka nag-prosper, upang may magamit ka sa pagkakagawa. Now, kung wala sa plano mo, wala sa agenda mo, yung gumawa at tumulong sa kapwa mo, walang dahilan ng Diyos para bigyan ka ng sobra sa kailangan mo. Okay na nga lang talaga yung prayer noong si Abel. Huwag mo kong bigyan ng sobra kasi baka pag sumobra, sabi kong hindi na kita kailangan. Huwag mo rin akong bigyan ng kulang kasi pag nagkulang ako, ay matuto kong magnakaw at malapastahan kita. Sapat-sapat lang ang ibigay mo sa akin. Hindi yan ang prinsipyo ng Diyos. Hindi yan ang prinsipyo. Although nasa Bible yan, sapagat lahat na nakasulat sa Bible ay totoong nangyari. Totoong sinabi. Pero hindi lahat yan ay tama. At dapat mong ipamuhay. So mahabang pag-aari yan sa tinatawag nating homiletics. Amen po ba kayo dyan? Sabi nung alam natin na hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga makasalanan. Kasi sabi ng mga tao, makasalanan yung tao niya, si Jesus daw. Sumagot yung bulag. Alam natin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Totoo? Hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan? If you will read your Bible, kapag ikaw ay hindi pinakikinggan ng Diyos ng mga kasalanan ka, wala ka ng pag-asang maligtas. Paano pray mo, Lord, patawarin mo ako? Hindi ka pinakikinggan nga Dahil makasalanan ka Hello, hindi ba kayo? Lord, patawarin mo po ako sa nagawa kasalanan. Wala kasalanan ka, hindi kita pakinggan. Di napunta ka na sa impyerno, dire-diretso ka na ron, wala ka ng pag-asang maligtas. Andiyan ba kayo? Nakikinig din siya. Pinauulan niya sa mga mabubuti at sa mga masasama. Amen po ba? Pinasisikat niyang araw sa mga mabubuti at sa mga masasama. Fair lang ang Diyos. Ang kaibahan lang natin, bilang mga Kristiyan, meron tayong special grace. Sila, merong common grace. Ano ang common grace sa special grace? Ang special grace,
ang common grace, umulan, nabasa lahat ng pananim, bumaha, nalubog lahat ng pananim. Pero ang special grace, pagkahupa ng baha, nakatayo pa yung tanim mo. Isa ka na natumba na. Bumagyo, binayo lahat ng bahay. Ang common grace, gumiba yung mga bahay. Pero ang special grace, nakatayo pa yung bahay mo. And that is the special grace. At yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon, kung wala sa plano natin yung magkawang gawa, walang dahilan ng Diyos para bigyan tayo ng sobra sa kailangan natin. Tama na nga lang talaga yung sapat. Diba? May kanta pa yan. Tama na ang sapat. Diba? Sapat-sapat lang, Panginoon. Konting kanin, konting bigas, konting ulam, tapos bukas, hingi ka uli ng konti-konti, di ba? Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo higit pa, kinata natin yung kanina. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin ka higit pa sa kailangan mo upang may magamit ka sa pagkakataon. Amen. God is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think according to His riches that is poured in you. Amen po ba kayo dyan? Okay, number 4, your prosperity must lead you to support the gospel of truth. Your prosperity must lead you to support the gospel of truth. Amen. Sabi nito, may mga nagbabalita sa 3 John chapter 1 verse 6 to verse 8. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sabi niya doon sa sinulatan niya. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, mga missionary. Gaya ng marapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Tama ba? Naaakyat ka sa bus, tapos magpipres ka, hihingi ka ng offering sa mga unbeliever. Hindi yan sinabi ng Bible. Hindi yan tinuro ng Biblia. Pakinggan niyo mabuti. Sapagkat naglalakbay sila, yung mga misyonarya, na sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Imagine mo, unbeliever, hihingan mo, di sinasalungat mo yung sinabi ni John. Amen? So, sinong dapat tumulong sa kanya? Sinabihan ko nga isa, dapat alam mo, ang church ninyo ang sumuporta sa iyo. Hindi lang hihingi ka ng offering. Hindi nakalagay sa Bible. Anong nakalagay sa Bible? Tatanggap ka ng kaloob mula sa mga hindi nananampayan. Teka, tingnan mo muna kung saan sinulat yun. Sinulat niya sa Old Testament, hindi sinulat niya sa New Testament. Pagdating sa New Testament, ito yung maliwanag na sinasabi ng Apostol John. Hindi sila tumatanggap ng kaloob mula sa mga hindi sumasampalataya. Hindi mo lilibutin yung mga hindi sumasampalataya at bibigyan mo ng sobre tapos hingan. Para saan? Para po suporta sa gawain ng Diyos. Unbeliever yan. Hindi mo dapat believer yung magbibigay niya? Now, ikaw believer, kaya kang payamanan ng Diyos. Kaya kang pasaganan ng Diyos. Provided na alam mo kung para kanino yung tulong na ibibigay. Amen po ba kayo dyan? So, dapat natin silang tulungan, sabi ng Apostol Juan, upang tayo'y makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Imagine mo, tutulong ka sa church, tutulong ka sa mga ginagamit ng Diyos, magbibigay ka ng offering mo, for what purpose? Para makakain yung pastor? Para makakain yung mga worker? No, it's not. Para makibahagi ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen po ba? Kung ang purpose mo kaya mo bibigyan ng church para may makain si pastor, wala ka sa tamang direksyon. Hello? Andiyan ba kayo? Hindi na ako magbibigay sa church. Di pahala ka. Amen. Wala naman kami problema dyan. Dahil meron man nakakaunawa dito sa sinasabi ko. Amen. Ngayon, kung di mo nauunawaan yung sinasabi ko, kawawa ka. Si Kristo'y tumatanggap. Di ba meron siyang treasurer? Sino? Si Judas. Dinudukutan pa nga ni Judas yung pera nila, di ba? Pero hindi kinapos ba sila? Hindi. Hindi nga nagamit habis yung pera, pero sabi niya, sige, mabigay kayo ng mga tulong sa mga mahihirap. Di ba? Umaayos sila para mamigay.
Dinutukutan pa ni Judas yun. Amin ba kayo dyan? Ayan, okay. Kung sa pagkain lang, tinaas lang ni Kristo yung tinapay. 5 tinapay, pagbaba, naku, sandamakmak na tinapay yun. Yung 2 isda, tinaas niya ngayon, pagbaba, naku, sandamakmak na inihaw na isda yun. Diba? Naihaw na. Ha? Hindi yung iihawin pa lang, mag-iintay pa ng oras yung mga tao para matuto yung isda. Ihaw na. Sino nag-ihaw? Ang Diyos to sa langit. Pinaihaw sa mga anghel. May po ba? Sino nag-bake ng tinapay? Di ang Diyos sa langit. Pinabake to sa mga anghel, tapos pinabato, nilagay to sa ano. May po ba? Walang magic doon, sapagkat it is the power of God. Amen. Amen? Kaya ng Diyos yun. Kaya ng Diyos gawin yun. God wants to make you prosperous para makibahagi ka sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng katotohanan. Alam niyo ba, mga kapatid, sa totoo lang, ang daming sumusuporta financially sa Ebanghelyo ng kasinungalingan. Yes. Mga iglesia ni Kristo, naku, huwag mong ibibigyan 10% mo na kung makikriticize ka. You have to support the principle of the iglesia ni Kristo. Na si Kristo hindi Diyos, tao lang. Tinanggal si Kristo sa posisyon. Sinusuportahan nila. Hello? Si Kibuloy, sinusuportahan nila, di ba? Sino pa? Ang daming mga false doctrines, false preachers. Kaya sabi ko, hindi ako nagtataka. Kung lumabas yung maraming mga false teachers, false doctrines, ang nagtataka ko, maraming sumusuporta sa kanila. At yun ang sinabi ni Kristo, sabi ng Panginoon Jesus, dumating ako sa pangalan ko, hindi niyo ko tinanggap. May darating sa pangalan niya, tatanggapin niyo. At yun nga ang nangyayari. Amen po ba kayo dyan? Okay. So, yung pagsuporta mo sa ministry ng Panginoon, you are supporting the gospel of truth. But there are some who preach the gospel of life. The gospel of lying. Diba? But people support him. For what purpose? To be included in the number. Diyan sa FCC, konti lang sila dyan, 5 lang sila eh. Dito sa Iglesia de Cristo, dami namin. 1,000 kami. 1,000,000 kami, di ba? Sa ganitong church, maliliit na kayo, 20 na kayo. Well, sabi ng Apostol Pablo, maging sindami man ng buhangin sa langit, sa dagat, ang bilang ng mga anak ng Israel, konti lang ang maliligtas. Sana doon sa konti doon, nakasama ka doon. Amen po ba kayo dyan? Di ba sabi niya sa Romans? Maging sindami man ng buhangin sa dagat, ang mga anak ng Israel, konti lang sa kanila ang maliligtas. Hello? Ngayon nasa sa iyo yan. Kung gusto mong manatiling mahirap, hindi ka pinipigilan ng Panginoon na maging mahirap. Kung gusto mo na manatiling mahirap, kapatid, baka nga turuan ka pa niya kung paano lalong maging mahirap. Okay ba kayo? Pwede. Mag-pray ka. Lord, turuan mo nga ako. Paano ba maging mahirap? Pwede naman. Tuturuan ka ng Diyos. Anong gagawin mo? Get what you can. Can all you get. God the can. Yan. Di ba? Kunin mo lahat ng makukuha mo. Ilagay mo sa lata. Yung nakuha mo, bantayan mo yung lata. Yun. Maghirap ka na. Amen ba kayo dyan? Okay. So, last but not the least. Deuteronomy chapter 8, verse 18. But thou shalt remember the Lord your God, for it is He that gives you power, that is ability and efficiency to get well, that He may establish His covenant which He swore unto your fathers, as it is this day. So your prosperity is God's way of establishing His covenant. Your prosperity is God's way of establishing His covenant. So pray, seek, and find God's ability for you to get well. Alam niyo ba na karaniwan sa mga taong patuloy na naghihirap ay yung mga pessimistic ang kaisipan. Karamihan sa mga taong patuloy na naghihirap, yung pong mga pessimistic ang isipan. What is that pessimistic? Kapag nagbukas ng Lord ng opportunity para sila ay magkaroon ng pagkakakitaan,
ang naiisip nila, mahihirapan sila. Hello? O magano ka, mag-ihaw-ihaw ka ng isaw dyan sa tapat ng bahay mo. Ay, mahirap. O diba? Eh di wala. O di magano ka magluto ka ng mani, tapos ilagay mo sa, tawag dito, i-repack mo, di ba? Tapos alam mo sa mga kapitbahay. Mahirap. Ayan. O diba? Amen. So, presto, kapag ganun ka, pessimistic ka, mananatili kang mahirap. Hindi ba kayo? Meron pinakita sa TV, tinataas niya yung 20 pesos niya. Tapos sa likod niya, ilang kotse. Tapos ang bahay niya. Tapos meron siya mga trabaho na nagtatrabaho doon. Sabi sa kanya nung announcer, ano yung trading? Ito lang po yung puhunan ko nung nagsimula po ako. Ayan na po yung tinubo ko. Hello? Bakit? Hindi siya pessimistic. Optimistic siya. Ang optimistic na tao, harangan mo siya, hahanap siya ng daan para lampasan niya yung harang nilagay mo. Amen? Ang pessimistic is, buksan mo ang daan, haharangan niya yung sarili niya. So, ang concept ng isang pessimistic na tao, sabi niya sa Kawikaan 22 verse 13, tinan niyo ito ha? Sa totoo lang, justification lang nila yung salitang mahihirapan sila. Ang totoo nun, tinatamad lang sila. Okay, tinan niyo yung sabi niya sa 22 verse 13. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang idinadahilan, may leon sa daan. Ang tamad, hindi lumalabas ng bahay, ayaw lumabas. Ang dahilan niya, may leon sa daan. So don't worry, hindi siya galit sa'yo kung yumaman ka. Huwag mo lang kalilimutan yung dahilan bakit kanya pinayaman. Amen po ba? And that is that you may have something to give to those who are in need. Tayo po natin ito ngayon. Thank you, Lord. Let us pray. Sa tanghaling ito, kausapin mo ang Panginoon mula sa iyong kinauukay na tatayuan at paalala ng Panginoon sa iyo itong ating pinag-uusapan. At maalala mo na hindi siya galit kung manalangin ka sa Kanya na paunlarin niya yung buhay mo. Hindi siya aayaw kasi yan dahil natin ba't siya pumarito. Hindi niya sinasabi na manatili ka lang mahirap. Hindi yan gusto ng Diyos. Nagsimula ang kahirapan ng tao nang bumagsak ang tao sa kasalanan. Pero natapos ang kahirapan ng tao nang pinadala ng Diyos si Jesus. Pero kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa panahon ng kahirapan ng buhay, baka hindi ka pa nakakalis sa lahi ni Adan. Iwan mo na yung lahi ni Adan. Pumunta ka na doon sa lahi ni Kristo. Iwan mo na yung dating buhay. Yakapin mo na yung buhay kay Kristo. Manampalataya ka sa Diyos. Hindi siya galit kung ikaw ay yumaman. Hindi siya galit kung ikaw ay umulit sa buhay. Hindi siya galit kung nabibili mo yung kailangan mo. Hindi siya galit kung nakapagbibigay ka ng tulong sa mga mahihirap. Hindi siya galit yan. Gusto nga niya yan. Upang meron kang magamit sa pagkakaroon. Yes. That is the balance eh. Gusto na Diyos payamanin ka? Yes. Gusto na Diyos paularin ka? And the balance is this, para may magamit ka sa pagkakaroon. Ibinabalance niya lahat, kapatid. Hindi kanya pinayayaman para dumami yung pera mo sa bangko. Hindi kanya binibigyan ng mga maraming mga supporters para dumami yung pera mo at lumaki yung account mo sa bangko. Hindi yun ang dahilan. Masyadong mabaho yun. Ang gusto niya, may magamit ka sa pagkakaroon. Sa pagtulong. Thank you, Lord. So if you will pray, Lord, gusto ko pong managana. Gusto ko pong suportahan ng gawain mo. If you will pray, God will listen to your prayer. Kaya naman ng Diyos suportahan niya yung gawain niya. In fact, kaya niya nga magpadala ng uwak para pakainin yung lingkod niya. Kaya niya gawin yan. Kaya niya utusan kung sino man. Kahit aso, kahit pusa, kahit uwak. Kaya niya utusan para pakainin yung mga lingkod niya. Pero nandiyan ka naman eh. Gusto ng Diyos, ikaw ang gamitin niya.
Pero kung ayaw mo magpagamit sa Kanya, gagamit siya ng uwak kapalit mo. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa tanghaling ito na tinuturuan mo kami at nais mong matutunan namin ang bagay nito na may kinalaman sa pagunlad ng iyong mga anak, lalo na sa panahon ng pandemya. Hindi namin titingnan ang pandemic bilang hadlang sa amin upang managana, sapagat hindi ito ang pipigil sa amin upang maabot namin yung nais mong maabot namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpapalakas ng aming loob upang magawa namin yung dapat namin gawin. Panginoon, ilipat mo kami mula sa pagiging pessimistic to become optimistic, Lord God. Na lahat ng hadlang na nakikita namin sa buhay nito, yan po ay mahakbangan namin, malampasan namin, maabot namin yung nais mong maabot namin. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, Diyos. Minsan dumarating kami sa punto na sinasabi namin sa aming kapwa kung gaano kami kahirap. Pero anong magagawa namin anong magagawa nila sa amin? Makikinig lang, makikiawa, makikiiyak, pero hanggang doon lang yun. Kaya sabi ni Haring David sa kanyang awit, anong magagawa sa akin ng tao? Ang Diyos ang tumutulong sa akin. Panginoon, maraming po salamat sapagkat sa iyo kami tumitingin, sa iyo kami mananampalataya, sa prinsipyo mo kami mananangan, Panginoon. Kaya mo kami bibigyan ng sobra sa kailangan namin para meron po kami magamit sa pagkakawang mo. Salamat po, Panginoon, at inihanda namin ang aming sarili para doon sa bagay na iyong Diyos. Tulungan mo kami, palakasin mo kami, Lord God. Ito po ang aming dalangin, sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Sa ating itaas ang ating mga kamay, sa anyo ng pagtanggap natin ang biyaya ng Diyos. At ngayon ay tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon, pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon at samahan kanya hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa ngalan ng Panginoon Hesus Kristo at pagkikipisan ng Banal na Espiritu, tayo natin magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Thank you, Lord.